kami ay dumudulog sa inyo sa Espiritu. As your prophet said when he was asked, how can we pray to the Father if the Father is in me, is in us? He said, pray in the Spirit. Amen. Lord, that's why, Panginoon, our hearts are bowed, our eyes are closed, Panginoon, and we just focus, Lord, ang amin pong attention to the Spirit within us, Lord. For we are your temple, Lord. And this body, mind, and soul, Lord God, hallelujah, is the house where you live in. Panginoon, sa umaga pong ito, Lord, kami ay naririto upang makinig sa iyong salita, Panginoong Diyos, at amin pong sabihin sa iyo lahat po ng aming mga pangangailangan. Kami ay may kapanatagan sa aming puso, assurance, Lord, na kayo po ay nakikinig. Lord, amin pong hiling, una po ang iyo pong paghanda ng aming isip at puso sa iyong mga salita. Isang tabi ang lahat ng mga isipin, alalahanin, Lord God, at mga bagay na maaaring maging sagabal sa amin pong pakikinig. At Lord, tulad ng susulat, aming inialay ang aming buhay sa inyo, nakarampat ng pagsamba. Lord, at ang aming pagkilala, Panginoong Diyos, na ang aming buhay ay iyon ang binili. Therefore, as it is written, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Lord, teach us your ways, Lord, always, Panginoon. Makita ang iyong buhay, katangian sa iyong mga anak. Lord God, anumang bagay, Panginoong Diyos, sa amin po mga senses na nagre-resist, Lord, for the Zoe life to be expressed. Lord God, ito po ay tupukin mo ng Espiritong apoy, Lord God. Salamat po, Ama, at Panginoong Diyos, sa amin pong pagdako sa iyong salita. Hiling ko po na ang Spirit of Truth will be our inward teacher, Lord. At kami na mga lingkod mo, maging tagapahayag lamang, at kayo po ang magbigay kaunawaan sa bawat isa. Lord, committing to you the words, the verses, and part of the message, Lord, na akin pong isi-share sa mga kapatiran. And quicken everybody, Lord, ang kanilang, Lord God, pangatawan maaring pagod sa isang linggo na pagtatrabaho. Lord, kayo po ang nagsabi, not by might, nor by power, but by my Spirit, said the Lord. And also in one part of the scripture, you said, hallelujah, the flesh is weak, but the Spirit is willing. Lord, may that be so this morning sa bawat isa po sa amin. Na kami po ay uuwi, na may natutunan kami na maging patnubay namin, Panginoong Diyos, at inspirasyon sa aming Christian life, Lord. Upang kami ay, Lord God, sumagana as we have read the scripture, our way will be prosperous, so Lord God. At matupad ang, Lord, ang wish ng aming kapatid Apostle John, that we prosper, be in health, even as our soul prosper. Lord, with acknowledgement, Panginoong Diyos, na kayo po ang aming tulong. Hallelujah. Kayo po ang source of all things, Lord. Narito po ang 2 boxes, Lord, that contains the tithes and offering, Lord, na amin pong ipinabalik sa inyo. Pagkilala na kayo, pinagmula ng lahat ng bagay, as it is written in Malachi 3, Lord. Hallelujah. Ito ang bagay na nagsabi ka na subukin. Lord, hindi po namin ito sa inyo ibinibigay dahil kayo ang unang nagbigay sa amin. Ibinabalik lamang namin ito sa inyo bilang pagkilala, Panginoong Diyos, sa pinagmula ng lahat. Father God, pagpalain mo ang pagsunod ng iyong mga anak. Bless their employment, bless their business, bless all the sources of income, Lord God. At hiling ko po, Panginoong Diyos, na bigyan mong talino bawat isa sa amin, Lord. Hallelujah, sa amin pong pamumuhay sa mundong ito. Habang, Lord God, aming pinapahayag ang iyong salita. At Panginoong Diyos, mabuhay kami, Lord God, ayon sa iyong nakilakalooban. Dalayan ko rin po, Lord, ang gabay mo sa mga lakad ng iyong lingkod. Panginoon, i-bless mo po. As it is written, the steps of
the righteous man are ordered by the Lord and He delighteth in His way. Kami po, ni Sister Lynn, Lord, ay kinukomit namin sa inyo ang aming lakad. I also entrust to you the leadership of this church, Brother Andy, Brother Anthony, and the rest of the brothers, Lord, na narito, Brother Eric, Brother Roger, and other brothers, Brother Nelson, Brother June, Brother Chris, Lord, sa darating na Friday at sa darating na Sunday. Panginoon, kayo po ang dakilang pastol naming lahat, Lord. Hindi po kami nakatingin sa tao, kundi sa iyo, Panginoong Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. At akin din po, Lord, na hinihiling ang patuloy mo, Lord, na pagbibigay direksyon sa buhay ng bawat isa. As it is said, Lord, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding, and in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Lord, ito po ang aking dalangin sa bawat isa po sa amin. Lord, and favor din po, Lord God, and grace to all our loved ones, sa aming mga kamag-anak, aming mga kapatid, mga anak, apo, manugang, Lord God. Hallelujah. As it is written in Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ, you and your household shall be saved. Lord, ano pa man pong nakikita mo sa aming lahat na pagkukulang, pagkakamali sa nakalipas na araw, sandali na aming buhay, patawarin mo kaming lahat. Ang dugo na aming Panginoon Kristo mamagitan po sa bawat isa po sa amin. We thank you, Father God. This is our prayer. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. You may be seated, brothers and sisters. Sa umaga pong ito, tayo po ay ang ating pong mode of preaching this morning is Sunday School. I will be reading many scriptures at na-inspire po ako sa ating pong question and answer nung last Friday. At hanggang kanina, nagpipray ako sa Panginoon what to share. At ito po ang akin pong inihanda. At this will benefit hindi lamang po sa datihan ng naririto at nabautismuhan na at meron ng bautismo ng Holy Ghost, kundi sa mga baguhan din na bagong baptize at sa mga hindi pa nababaptize, this will be an encouragement to you. So mga kapatid, pag Bible study po ang ating po or Sunday School ang ating concept of way of preaching, ay ito po ay nagbibigay sa atin ng ang tawag diyan backbone, no? Because every church has to have a doctrine. Wala pong church na hindi po alam kung ano ang kanilang tayo, no? Kaya sabi ni Brother Branham, kahit pa nga alanganin ang tayo mo, basta may tayo ka. Kasi otherwise, ano ang pundasyon mo, di ba? Anong pinaniniwalaan mo? So that's why if somebody asks you, ano ang paniniwala mo tungkol sa Diyos, sabihin mo kung ano yun. You don't mind kung ano ang sabihin nila. At least meron kang pinaniniwalaan. Diba? So kami bilang pastor, although there is really a gift of teaching na sa ibang malalaking church may teacher talaga, pero a pastor should be up to teach. Meaning to say, dapat kami ay maalam din magturo, hindi lang preaching, kundi teaching. We can also preach evangelistic message, no? So, ngayong umaga, ang title ng message ay Baptized into the Body. So, huwag tayo ma-confuse. If you belong to this local church, membro ka ng church nito, that is one thing, no? Isang bagay yan na membro ka ng church nito, at isang bagay din na ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. So, ang una na atin pong dapat maisip, you can be a member of the church. But to be part of the body of Christ, you should be born. Diba? Katulad ako ay banagan. Diba? Pwedeng ibang tao ay maging part ng banagan family. Ang tawag doon by adoption, na hindi sila banagan, hindi sila dugo ng banagan, pero by virtue of law, pwede ko sila i-adopt, no? At ang nila yung pangalan ko. Pero, for them to be real, to be a genuine banagan, they should be born. Kailangan ipanganak sila ipanganak ko sila o ipanganak sila ng magulang ko o dapat may dugo sila na banagan para sila ay genuine banagan. So, ganun din po sa Christianity. So, you can call yourself, halimbawa sa denomination, they call themselves Baptist o Protestant o sabi natin, ano ang church nyo? End-time message. Sometimes, you can also say that. Minsan naman, masyado tayong stricto ba? Hindi, basta ako Christian ako.
ang ibig lang sabihin, ano ang ating pong local church that we belong. You can say, ikaw ay overcomer, ikaw ay capstone, ikaw ay revealed word kasi tayo eh. You can say that. You can be a part of, or a member of this church. Pero, kung ikaw ay baptized ng Holy Ghost, ibig sabihin, you have that deep relationship with God, born again, born of water, born of the Word, born of the Spirit of the living God. Alam mo na meron ka ng conversion within yourself, na may buhay ka ng pagbabago, nagbago ng buhay mo, and then, yan po ang tinatawag nating baptized into the body, the universal body of Jesus Christ. Yan po ay, kumbaga sa Bisaya, labaw yan, no? Lagpas yan sa ating pagiging membro ng local church nito. Ibig sabihin, it's good to be a member of a local church, but, you know, it is a must that we should be born in the body of Jesus Christ. Yan po baga, yan yung nakikita yung picture na may bride, tapos may maraming sulat na scripture. Kumbaga, kung atin pong idodrawing ang bride, isang babae lang siya, tapos bahagi tayo nun, many-membered body. Yun po ang mahalaga sa atin. Yun po yung sinabi ng Panginoon na masikip na daan, yan ang pasukin nyo para makabahagi po tayo doon. So, yun po ang ira-rapture ng Panginoon. So, you can be a member of the church na hindi ka ma-rapture, but you can never be, hindi pwedeng hindi ka ma-rapture kung part ka ng body of Jesus Christ, which is the universal, the invisible, or the mystical body of Jesus Christ. Yun po ang mahalaga. And for you to be part of that, kailangan ikaw ay mabaptize sa tubig at Espiritu. And of course, dapat membro ka din ng local church. Kaya, di ba yung ibang kaisipan ng tao? Hindi, basta ako ay bahagi ako ng body of Jesus Christ mystical, kahit hindi ako member ng local church. It won't work, brothers and sisters. Ibig sabihin, kailangan bahagi ka ng local church, and at the same time, kailangan baptize ka ng Holy Ghost para ikaw ay bahagi ng invisible body of Jesus Christ. You know, inulit-ulit ko ang scripture para maunawaan nyo, because if you are unsure na ikaw ay baptized ng Holy Ghost, kahit membro ka ng church nito, kahit pinautisman kita, kahit na pupunta ka dito, ang gagawin mo ay mag-pray ka sa Panginoon, Lord, may baptism na ba ako of the Holy Ghost? Okay, tanungin mo sa Panginoon yan, because it's an inner experience, no? So, ang sabi po ng Romans 8:9, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is none of his. Okay? But sometimes, mga kapatid, napagkakamalan natin yung spirit of the church. Kasi bawat church meron siyang unique spirit eh. Halimbawa, may isang church, masyadong Pentecostal sila. Minsan, kung ano yung kilos ng pastor, makita mo lahat ng kilos ng tao, ganun din. Sabi ni Brother Panam, do not get the spirit of a man sa kanyang preaching na influence. Ang kunin mga espiritu ng Diyos. Kaya makikita mo kung yung ang tao, ina-idolize nila yung church nila, masyadong pinapatronize yung church nila, makikita mo ang kilos nila pare-pareho eh. Kumbaga, we can understand that. Pero hindi po yan ang ultimate goal ng Panginoong Diyos na isinugo niya ang kanyang anak. Ang gusto niya, maging kamukha tayo ng kanyang anak. By the way, siya kumilos, both in life and in spirit. Okay, the title uli is Baptized into the Body. That will be the title of the sermon sa atin pong preaching, teaching, Sunday school way of atin pong study ngayon. So, ang atin pong text ay 1 Corinthians 12 to 13. Yan po ang una nating text. Okay. Ano pa ang baptized, mga kapatid, no, is immersed, no? Ibig sabihin, if you want to be really ma-in ka sa isang grupo o sa isang philosophy, kailangan immersed ka. Diba yung kumbaga sa karne, kung kailan pumasok yung lasa ng Ricardo, i-marinate mo ang sarili mo, di ba? Alam mo, kahit anong sarap ng Ricardo mo, kung ibinuntog ka lang, niluto ka, wala, hindi matitikman eh. Kailangan ibabad mo. Di ba? Yan ang tinatawag na meditate, no? So, as I will read the scripture. You have your own Bible, you have your apps, no? Verse 12, 1 Corinthians 12, for as the body is one and had many members, and all members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Okay? Many members, yan po yung mystical body of Jesus Christ. Marami tayo, pero isang katawan lang.
So, ang typology yan, katulad ng physical body. Okay, verse 13, for by one Spirit are we all baptized into the body. Okay, the only entrance, the way to be in the body is to be baptized by that one Spirit. Ano yan ang one Spirit? Yan ang Holy Ghost. Okay? Kumbaga, walang pagkakaiba ang Holy Ghost, ang Diyos. The Holy Ghost is the Father, sabi ni Brother Branham. And then that Holy Ghost is the one that is in Jesus, the Spirit of Christ. At ang Holy Ghost niyan, yun po yung Christ in you and me. Isang Holy Ghost lang siya. Kumbaga, yung makikita natin sa Biblia na may 7 Espiritu before thrones of God, ano lang yun? 7 dispensation lang siya. But the same Spirit. Because there's only one Spirit. There's only one body. There's only one Lord. There's only one God. So, kaya ito po, sa pamamagitan nito tayo ay nakapasok sa katawan ni Kristo. Okay, so it must be, you should require yourself, you should endeavor. Ibig sabihin, pag sumikapan mo, Lord, may bautismo na ba ako? Ito lang ang paraan na makapasok ako dito. Ang sabi dito, kahit sino ka, Hudyo ka, Hintil ka, Malaya ka, alipin ka, ang sabi dito, tayong lahat ay binigyan ng kakayahan uminom ng isang espiritong ito. Papayin yung tubig, please. Okay, ang sabi ni Brother Branham, I would like to right away give you a quote. Kasi Sunday school, pag Sunday school kasi, kailan basahin natin lahat ng ating pinag-aaralan, no? Sabi niya, there is only one baptism. Kumbaga, sabi ni Brother Branham, isa lang naman talaga ang baptism. Nakita mo? There's only one baptism, period, the Holy Spirit. Ibig sabihin, yung water baptism is only a shadow. Ibig sabihin, anino lang yun. Kumaga, ang example nito mga kapatid, no? Tingnan nyo ang Armageddon. Ang Armageddon is World War III. Di ba? First World War. Tapos Second World War, yan yung pinaka sa time natin. Tapos World War III. Actually, isang gera lang lahat yan. Kaya lang, ano lang siya, episode lang siya. So, ang water baptism, requirement siya as ordinance. Pero kaya mo yung ginagawa because something is happening within you. Pero sabi niya, isa lang naman talaga ang baptism. Sabi niya, Brother Branham used desire to be, sabi niya, someone without the baptism and you desire to be baptized into the body of believers by the Holy Ghost. Sabi niya, there's only one baptism. That's the Holy Spirit baptism. Water is only a type. Typology lang siya. Pero requirement siya. Ibig sabihin, wag nating ma-misunderstand, no, na hindi ko na kailangan magpabautismo sa tubig kasi total ang isa lang naman ang water baptism, Holy Ghost baptism. Yan po ay ordinance of God. You need to do that. Okay? Bakit? Yan po is only a type. Typology lang. Okay. Romans 12, 4-8. Mahabang scripture ito, 5 scripture. Isa-isahin po natin mga kapatid, no? For as we have many members in one body, and all members have not the same office. Okay? Very self-explanatory, di ba? Maraming bahagi, pero hindi pare-pareho ang opisina. Okay? So we being many are one body in Christ, and every members one of another. Ibig sabihin, tayo ay bahagi ng bawat isa. Brother Anthony, may nakaligtaan akong isang babasahing quote. I-post ko muna dito. I would like to read this quote. Sa Book of Adoption, ang sabi dito ni Brother Branham, the land that God gave us. Naalala niyo mga kapatid, no? When God took Israel out of Egypt, dinala siya sa Promised Land. Literal land yun.
tapos literal nation. Sabi ni Brother Branham, sabi niya, sa atin, the land that God gave us to live in is the Holy Ghost. Just as He gave Canaan to the Jews, He has given us the Holy Spirit. By one Spirit, we are all baptized into one body. Using 1 Corinthians 12:13. Ibig sabihin, kung tayo nagbabasa tayo, ang scripture reading po namin pag Thursday, how I wish everyone could come, ay nasa Exodus na po. So, kung makikita niyo ang kwento, by the hand of God, dinala sila ng Panginoon, pinalaya sila from Egypt to the Promised Land. So, tayo, wala naman tayong literal Promised Land. Pero nagjo-journey tayo, hindi ba tayo pilgrim? Ano ang ating Promised Land? Holy Ghost. So, meaning to say, kung dito sa church na ito, meron ang nasa Promised Land. Kung may baptism ka ng Holy Ghost. Ibig sabihin, nasa lupang pangako ka na. Pero kung hindi ka pa baptize ng Holy Ghost, wala ka pa sa lupang pangako. Kailangan makapasok ka. So, yun ang ibig sabihin ito. Okay, to continue on sa scripture na ating babasahin. So, having gifts. So, balik tayo sa scripture, Brother Andy. Pumunta ka lang sa Bible. Verse 3, Romans 12:3. If you have Bible and if you have apps, sundan nyo na lang po mga kapatid. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. So, meaning to say mga kapatid, no? Buksan mo to, Brother Andy, ito. Yan, buksan mo yan. Yan. Tapos, punta ka lang dito, i-slice mo dito. Dito, i-slice mo lang. Okay, slice mo yan. Punta ka dito, i-maximize mo dyan. Okay. Verse 6. Verse 6. Tingnan niyo mga kapatid, no? So, isa lang ang katawan. Having then gifts differing according to the grace that is given to us. Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Meaning to say, ito ay sinasabi ni Paul sa taong may Holy Ghost na. So, if you have Holy Ghost, ibig sabihin, kung ikaw ay bahagi na ng katawan, ng isang katawan, dumadaloy na sa iyo ang dugo. Ibig sabihin, hindi ka na bahagi na walang function. Sa isang katawan, mga kapatid, walang kwenta yung buhok, hindi, lahat dyan ay part of the body. Because life ay umaandar dyan. Nutrients, ang dugo, lahat ng hangin, lahat umaandar dyan. Ganyan ito. So, perhaps you're asking, anong gagawin ko sa church? If you are part of the body, then you have office to do. Amen. At ang Panginoong Diyos ay bibigyan ka ng proportion of faith. Amen. Diba? Kung may gift of prophecy ka, then you prophesy. Pero isa lang yun. Hindi pwedeng pare-pareho ang bahagi ng katawan ni Kristo. Okay, so, or ministry, o kaya ministry. Pag ministry, mga kapatid, is yung paglilingkod. Ang paglilingkod ay napakalawak. The spectrum of ministry ay malawak, mga kapatid. Kami, ministry kami. Yung nagluto, ministry din eh. Yung tumutulong, ministry din eh. Pero, iba-iba ang gusto natin gawin. Pero, kung ikaw baptized ng Holy Ghost, therefore, umaandar ka at pag makati yung likod mo, kakamuti ng kamay mo. Diba, wala nang kamay. Request ko naman, baka pwede mo kamutin yung likod ko. Automatic na yan. Pag napapasok ka, automatic. Kukover siya. Subukan niyo mga kapatid, pag may problema yung kanan mong ngipin, hindi mo utusan, automatic umuya ka sa kaliwa. Diba? Pag napilayan ka dito, hindi mo utusan, automatic mga kapatid, dudouble ang load nito. Hindi mo na utusan yan. It's automatic because that is, yan ang typology. Or ministry, let us wait on our ministry. Maghintay ka. Tatandaan nyo, kung ikaw ay baptized ng Holy Ghost, hindi pwedeng wala kang gagawin. Kasi bahagi ka na ng katawan eh. Diba? Pag gumising na yung tao, hindi naman pwedeng maiwan yung pa sa kama. Diba? Maghintay ka. Kung may give ka teaching, then let him teach. Or he that teacheth on teaching. Okay. Or he that exhorted an exhortation. On exhortation, he that giveth.
Kung exhorter ka, parati kang nag-encourage mga kapatid, let him exhort. Wala dito. If your gift is discouraging, let him discourage. Wala pong ganyan. Diba? If you want to spread negativism, wala yan dito. Hindi yan bahagi ng katawan ni Kristo. Hallelujah. Right. Help us, Lord. He that giveth, let him do it with simplicity. Kaya makita niyo mga kapatid, mabuti pa si brother, mapagbigayan. Itong ibang kapatid, hindi mapagbigay. Hindi naman lahat may pera eh. Diba? Kung ikaw ay gagamitin ni Lord magbigay, bigyan ka niyang, God will enable you. Pero, titekin ko sa'yo, kahit wala siyang pera, tutulungin ka niya. Hindi man sa pera, kasi kung ano yung nagagalak mong gagawin mo. Nakita mo, part of the body, mga kapatid. See? So, kung magbigay ka with simplicity, he that ruleth with diligence, diba yung may mga leadership, diba? He that showeth mercy with cheerfulness. Okay, sabi ni Brother Branham, ito po ang isang bagay na gusto niya na ma-impress sa lahat sa atin. Kasi normally, if the ministry is successful, tapos sabihin na natin, yung human factor eh. Karamihan din kahit dito, never do this, brothers and sisters. Mabuti pa dun sa dasma. Halika, doon ka sa dasma. Mabuti pa dun. Huwag mong gawin yan. Kahit kami hindi namin gagawin yan. Because there's only one body that we need the people to enter in. And that is the body of Christ. Yung local membership, mga kapatid, kung dito ka, member ka ng Dasma Church, you speak for the church. Wag yung, ayoko dito sa... Isipin mo, tagal mo na dito sa church, nagre-reklamo ka pa, umalis ka na. Hindi ka masaya sa church, umalis ka. Even sa pledge of loyalty, mga kapatid, no? If you work for a company, speak for the company. Diba? Ngayon, ayaw mo na yung kumpanya na yun, umalis ka muna bago mo sabihin yung kumpanya na ayaw mo yan, ayaw ko yan, ayaw ko yung amo yan, ayaw ko yung ganito. Umalis ka muna. Why? You speak for the group where you belong. Pero sa church, mga kapatid, okay din yan sa church. Of course, siyempre, sabihin, alam mo, aliba, nag-membro ka dito sa church. Oh, you're welcome. Hindi lang ako masyado technical pagdating sa aspect na ito. Oh, ba't ka nandito? Dalawang ba't ka nandito Ano ba talaga plano mo? I just wait the people to tell me kung gusto niyo ba talaga dito. Kasi baka ma-pressure ka eh. Diba? Ngayon, nandito na. Alam mo, mabuti pa dun sa dating church namin. Bumalik ka na dun. Diba? Ang tagal mo na dito, mabuti pa sa church namin. Mabuti pa yung dating mong pastor. Umalis ka na dito. Pumunta ka na sa dating mong pastor. See? Why? Because I cannot help you if you don't believe me. Diba? So, ngayon mga kapatid, ang sabi ni Brother Branham, I am afraid today that too many of us are not getting people to Christ. Correct. We are getting them to a church, to a jury. Sabi niya, instead na dali natin sila kay Kristo, and Christ is the Word of God. And Christ is the Spirit of the living God. Instead na dali natin sila sa Word of God para ma-meditate nila, para ma-memorize nila, we bring them to the church. Basta ang importante lang, membro ka ng church na ito. Huwag ka pumunta doon, tulors yun. Diba, huwag ka pumunta doon. Heresy yung mga yun. Sabi dito, but you must, sabi dito, we're getting them to church, to a theory. But we must get them to Christ. He is the only one. And the only one that has life. I-type mo, Brother Andy, the only one that has life. Ito ay magbe-break sa maraming kaisipan ng tao. Dito ka sa amin kasi may buhay dito. No! There's only one that has life. Ang sabi dito, see? Dalhin nyo sila. Pwede nyo sila yayain dito. Pag dumating dito, dadalhin ko sila kay Kristo. Sabi nito, to a jury? No, but we must get them to Christ. He is the only one that has life. Siya lang ang may buhay.
Di ba? He that hath the Son has life in he, and if the life of the man that's dead be projected in you, you will live the same life he lived. Yung ibig sabihin ang ibig sabihin lang ni Brad Branham, pag pre-project sa iyo yung buhay ng isang taong namatay, mapupuhay ka katulad yan. Di ba? Kay Jesus tayo, identified tayo sa death ni Jesus, identified tayo sa life ni Jesus. There's only one life natin ginagaya. You know, hindi niyo pwedeng gayahin yung mga kilos ng pastor niya. Hindi. Isa lang ang gayahin natin si Jesus. Amen. Siya po ang example when God manifested in a human body, and that's the body of Jesus Christ. Amen. Okay. First instruction after hearing the gospel of salvation. Okay, sa mga baguhan mga kapatid, no? So, tandaan po natin, it's very simple. Gospel is very simple. Tinuro natin na tayo ay makasalanan dahil sa original sin, di ba? May nangyari between the woman at saka yung serpente. Therefore, ang kasalanan ay pumasok sa blood. And there's only one blood na pwedeng tumubos nun, ang dugo na ating Panginoon Kristo. And since He died 2,000 years ago at Calvary, wala na tayo, ngayon lang tayo pinanganak, pero pwede tayong madamay sa kaligtasan. Pwede natin mag-benefit sa kaligtasan by faith. Di ba? Kaya tayo naniniwala. Tapos ngayon, proof naman na tayo ay naniniwala. And then mag-identify tayo sa pagkamatay niya by water baptism. At para naman ma-prove natin na tayo ay bahagi niya, and then because of water baptism, God will remit our sins and will give us the gift of the Holy Ghost. Yun po ang ating entrance into the kingdom. So I hope yan po ay elementary understanding na sa ating lahat. Ngayon, gusto kong basahin ito. So sometimes, other brethren, no, sa ibang church, masyado silang allergic sa Psalms 110. But I tell you, brothers and sisters, that is part of the first preaching of the gospel. Pakikot mo na Psalms 110, Brother Anthony. Ito po, David was in the spirit. Psalms 110. Kasi, Psalms 110 verse 1. The Lord said unto my Lord, sit down on my right hand until I make thy enemies thy footstool. Yan po ang Psalms 110 verse 1. Tama ba, Brother Anthony? Ako, kala ko po chapter 1 verse 10. Hindi, Psalms chapter 110 verse 1. Okay. Okay. The Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thy enemies thy footstool. Ito po ay nakita ni David. David was in the spirit. Nakita niya mga kapatid sa future events na nandun ang Panginoon sa Kristo. Si Jesus, siya ang Lord, capital L-O-R-D. Ito si Jehovah na all caps. Magkaiba po itong Lord na ito sa dito. Double click mo to, Brother Anthony. So we can say dito sa Lord na double click, makikita mong meaning niyan. That is Jehovah, the existing one. Amen. Proper name yan. Amen. Okay. Balik ka doon, Brother Anthony. Just click on the back. Itong back. Itong Lord na isa. Pag-click mo yan, Adon. Ang ibig sabihin niya ng Adon, Lord, Master, Superintendent. See? Sino yung lahat ng cup sa 110? Yon si Jehovah. Amen. Jehovah of the old is Jesus of the new. Because the name of God is Jesus. Amen. Amen. So sino naman yung Lord na isa? Yun si Jesus, the Son of God. Amen. Because He is the husband of the church. He is the Lord. Siya yung master of, siya ang master, tayo ang servant. Amen. Yan ang ibig sabihin ng the Lord said unto my Lord. Amen. Okay? Let's go to Acts chapter 2. So, kaya makikita nyo, gaano ka-significant ang pagkaunawa sa isang Diyos na may anak. Eternal life. That is eternal life. Yan ang unang preaching. Bago nagkaroon ng 3,000 converts, pagka-receive ng Holy Ghost, nila Pedro, ito ang una nilang preach. Acts chapter 2 verse 37. Mahaba po ang preach niya, pero dito siya nagtapos. Ang sabi dito, now when they heard this, I'm sorry, Brother Anthony,
umatras ka pa, simulan mo sa, okay, siguro, sige pa, 32, okay. Therefore, this Jesus had God raised up. Di ba, ang sabi ng Romans 10, di ba? If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised Him from the dead, then you are saved. Okay? Because it is by your mouth you confess and it is by your heart you believe unto salvation. Kaya di ba, kaya sinasabi niya, Jesus is Lord, namatay siya, nabuhay siya maguli. We confess that. Ngayon, this Jesus had God raised up. Sino na nag-raise kay Jesus? Ang Diyos. Okay? Whereof we all are witnesses. Sila Pedro ito. Ito yung sa after ng Aperon, di ba? Ito yung nagpipreach na sila. Ito yung unang evangelism. Ito ang unang preaching of the gospel. Ngayon, verse 33. Therefore, being by the right hand of God exalted and have received of the Father the promise of the Holy Ghost. He had shed forth this which you now see and hear. Kasi ang kinot dito ni Pedro, yung Joel 2:28, di ba? But anong nangyari? Lasing yata kayo. Hindi kami lasing. Natupad ang Joel 2:28. Yan yung preceding verse nito. Okay? Verse 34. For David is not ascended into the heavens, but he said himself, the Lord said unto my Lord. Sit down on my right hand, and sabi dito, until I make the enemies their footstool. Hindi ba part ng preaching? Unang sermon ng apostoles. 3,000 ang convert. Ginamit nila ang Psalms 110? Okay, verse 36. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God, ito si Jehovah, kapital lahat, had made the same Jesus. Sinong Jesus? Kasi maraming Jesus. The Father is Jesus. The Son of God is Jesus. Sino yung Jesus na namatay? Yun yung anak ng Diyos. Saan kinuha nung Jesus na namatay ang pangalan niya? Sa kanyang ama. Because I came in my Father's name. Okay. The same Jesus whom you have crucified. Kasi may Jesus na hindi mo makukrucify eh. Sino yun? Yun yung ama. Pero may Jesus na crucify. Yun yung Son of God. Both Lord and Christ. God made Jesus both Lord and Christ. You cannot make Jehovah to become Lord. Bakit? Magagawa mo bang Lord si Jehovah? Lord na siya. Sino ang pwedeng gumawang Lord sa kanya? But the Lord God, Jehovah, made Jesus, the Lord, capital L, small r, the Adon, be Lord in Christ. Hindi ba yan mga kapatid? Gospel preaching yan? Nung narinig nila yan, tingnan nyo, sino ang totoong nagpipreach ng gospel ngayon? Umikot ka sa ito message mga kapatid, not disregarding them, but just to enlighten them. Alam dyan sila gamitin ng Psalms 110. Not knowing that the first sermon, pagkagaling sa Aperon, na filled with the Holy Ghost, Psalms 110 ang kinot. Joel 2 and Psalms 110. Pagkatapos yan, verse 37, now, when they heard this, they were pricked in their heart and said, Peter and the rest of the apostle, men and brethren, anong gagawin namin? Di ba? Ano sila? Nasaktan ang puso nila. Bumaon sa puso nila. Kasi ang salita ng Diyos parang tabak eh. Hindi siya mapurol mga kapatid. Hindi siya namahaging. Diretso siya. Sabi dito, anong gagawin namin? Doon na pumasok yung Acts 2:38. Sabi dito, verse 38, magsisi kayo. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang pangakong ito, 39, is the promise is unto you, to your children, and to them that are far off, even as many as the Lord thy God shall call. Can you imagine? Nasaan ang assurance of salvation ngayon? Sa samahan na lang eh. Saan ka nag-church? Dito ka sa amin. Bakit pag dyan pa ako sa inyo, ligtas ako. May Holy Ghost ako. Can you imagine? Sino talaga ang bumalik sa apostolic preaching? Sino talaga ang ibinalik ng Diyos sa puso ng mga alagad? Di ba? And He shall turn the hearts of the fathers to their children. And to the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Malachi 4.
If you will not use Psalms 110 sa approach sa Godhead, sa gospel mga kapatid, then you miss the mark. Why? Because when you preach the gospel, it gives them eternal life. Eh, ang eternal life, 17.3, Brother Anthony, Bible study naman tayo. Dapat talaga ang Sunday school, hindi tumataas ang boses mo eh. Kaya, yung aking nagbo-burn sa heart ko mga kapatid eh. John 17.3, di ba? And this is life eternal, that they might know thee, the only one true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. O hindi ba ito Psalms 10? Psalms 110? Kaya nasabi ito ni Jesus, na makilala ka nila Ama na ikaw ang isang Diyos at si Jesus na iyong sinugo. Oh. Kaya sabi ni Pedro, nung nag-preach siya, nakita ko, as David said, he quoting the same scripture. Why? Because eternal life is to know Him. To know Him is life. Amen. Okay? Sige, punta tayo, ituloy natin, Brother Anthony, no, sa back to verse 39, 14 na tayo. Acts 2:40. I-take note niyo mga kapatid, no. I can feel in my spirit na napipick up nyo ang flow ng aking naisabihin sa inyo. And with many, my intention to this, na nasa puso ko, when next time somebody tells you of what you believe, you just tell them. Dalhin niyo sila sa Acts chapter 2, sigurado matatayimik sila. Wala silang masasabi mga kapatid. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. 41. Then they that gladly receive his word. Sila na nakatanggap, magkalak na natanggap ang salita, were baptized, and the same were added unto them about 3,000 souls. See? Paano sila nakabilang? Dito sa body of believers, mga kapatid. Nabaptize sila. So lahat ng nabaptize, naidagdag. Yeah? Yan yung tinatawag na you are member of the local church if you are baptized in water. Iyan ibig sabihin to. Verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and prayers. Or in other words, if you are a member of the church, if you are a member of the mystical body of Christ, you continue in the apostolic teaching. The one that God sent, apostles, di ba? Mga sinugo ng Panginoon. Nagpe-fellowship ka. Nagko-communion ka. Di ba? Communion, water baptism. Di ba yan ang mga ordinance? Feet washing. Oh. And prayers. Yan po, yung early apostles po ito, no? Kumbaga, during this time, isang grupo ng church pa lang yun. Kaya ito, kasi kumalat na po tayo, so that's why we just organize it para sa ating pong order, para may order lang yung church. Okay. Ang sabi dito ni Brother Branham, the Bible said, there's only one faith, one Lord, one baptism. That baptism is a spiritual baptism. O kaya, pwede mo i-quote ito, Brother Anthony, the body being washed, is just only an illustration or to give a sign that something inside has happened. Something inside has happened. So, kaya nga, mga kapatid, no, hindi ako namimilit na magpabautismo kayo. You just listen first. Makinig lang kayo, attend lang kayo. Pero, pag may nangyari na sa kalooban nyo, kung may something within you is happening, magpabautismo ka na. Ibig sabihin mga kapatid, no? Because faith cometh by hearing and hearing. Kasi kung, sino sa inyo magpabautismo tayo. Parang yung, one time may, di ba may Guinness Book of World Record, yung isang malaking denomination na Philippine origin. World record. Kasi, pinakamaraming nabautismo sa isang araw. Di ba sa arena sila nagbautismo? Di ba? Can you imagine how many of them are really, in heart, no? Na true to their heart. I hope lahat yun ay nasa puso nila. Ano ba talaga ang gusto nila? Makapasok sa Kingdom of God o manalo sa Guinness Book of World Record? We do not know kung ano talaga ang was really the deal, no? Pero
ang point dito mga kapatid, no? The body being washed. Pakibaba ito ng konti, Brother Anthony. Sabi dito, nasaan na tayo? Hindi, what I mean, taas ka ng konti. Sorry. Sabi dito, the Bible said there's only one faith, one Lord, one baptism. Ito ang kinukot ni Brother Branham. This is Ephesians 4:4 to eh. One Lord, one faith, one baptism. Itong one baptism na ito yung sinasabi ko sa inyo, parang three world wars. One, First World War, Second World War, Third World War, isa lang yan, Armageddon ang tawag dyan. Kaya lang, episode lang siya. Ang baptism, isa lang din. Ang baptism nito is Holy Ghost baptism. Pero, inutusan tayo na bautismo ka muna sa tubig, and that baptism is spiritual baptism. The body being washed is just only an illustration. Itong body being washed, yun yung water baptism, to give a sign that something inside has happened. But it is the soul that's got to be baptized with the Holy Ghost. Nakita niya? Ang body, binabaptize sa tubig, pero ang kaluluwa, Holy Ghost ang nagbabaptize. Kaya, minsan, huwag niyo ako tanungin, Pastor, nabaptize sa tubig yan pero bakit parang hindi pa rin Kristiyano? Hindi pa siya nabaptize ng Holy Ghost. Ibig sabihin, yung kaluluwa niya, yung pa rin. O di pag-pray mo na, sana mabaptize siya ng Holy Ghost. O. Nakita niyo mga kapatid? So if you are struggling, brothers and sisters, na ikaw ay nabaptize na sa tubig, but you're still struggling within yourself, mag-pray ka sa Panginoon. Lord, baptisman mo ko ng Holy Ghost. And I cannot baptize you with the Holy Ghost. It will just come to you at the right time. Kasi, di ba sabi ni Juan Bautista, sabi niya, I must decrease, he must increase. Sabi niya, kahit yung sandalyas niya, hindi ako karapat-dapat na magkalag, sabi niya. I can only baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Ghost. Diba? Ganon din tayo lahat. Okay? So, I hope you understand, mga kapatid, yung aspect na ito. Okay. Meron pa akong natira doon, Brother Anthony. Please. Nakita niyo? Sabi dito, the soul will be baptized with the Holy Ghost. That's the eternal. Coming into the human nature and changing it around to make it a believer. See? So, for the record, mga kapatid. Ngayon, see, you're baptized into the name of Jesus Christ. Yes, sir, into fellowship. But you are baptized by the Holy Ghost into Jesus Christ. Ito ay mas binigyan ng emphasis. Pag ikaw daw ay nabaptize, nakita mo, Brother Anthony? See? You're baptized into the name of Jesus Christ. Yes, sir. Into fellowship. Di ba parati yung sinasabi sa inyo, nabaptisman ka sa tubig, binautisman kita in the name of Jesus Christ, nilubog kita sa tubig, ikaw ay nakabilang na sa fellowship. Then you are baptized by the Holy Ghost into Jesus Christ. Ito yung mystical body of Jesus Christ. Sabi niya, kaya nga, pwede kang i-baptize 100 times eh. Anyway you want. It make no difference. But when you once baptized by the Holy Ghost into the body of Christ, you become a son or a daughter of God. Diba? Tayo maraming baptismo. Ako marami din eh. May baptism ng oneness, may baptism dito, may Catholic baptism. Kahit ilang beses. Pero pag nabaptisman ka sa Holy Ghost, sure na sure ka na. Okay? Now, being a member of a local body, take note mga kapatid, no? And understand how the Spirit works in the body. So, papunta na tayo sa medyo deep side nitong ating pong pinag-uusapan. 1 Corinthians 12:4-6. Maaaring nagiging tanong nyo, Pastor, every Sunday I just come to church and, listen to you, preach. Pagkatapos uwi na ako. Ano ba ako? Am I an active part o passive part ako? Ano ba ako? Take na kuko o wig ako? Di ba? Ano ko? Am I part of the body? Wala problema mga kapatid, kahit kuko ka eh. Basta at least nakadikit na kuko. Di ba? Hindi yung nakapatong na kuko, no? Meaning to say mga kapatid, no, the body has different parts as long as you are part of the body, no? Minsan, sabi ito, alam mo, may one time may nag-attend dito sa church, sabi niya, siguro kahit umalis naman ako dito, hindi naman ako hahanapin eh. Yung isa nga, nagsabi nagre-reklamo kayo umalis dito sa church kasi parang I don't feel welcome.
you know, everybody is welcome in the church. Anong gusto mo? Sayawan pa kita sa harap mo? Para sabi, oh, welcome to the family of God. No, you just come. This is not my church. This is Jesus' church. Amen. Hallelujah. Diba, pag pumunta ka dito, para kang pumunta sa ospital, gusto mong mabuhay. Diba? Anong gusto mong gawin sa doktor? Mag-passion pa sa yung doktor. Dito ka. Hindi ito, restaurant. Kain kayo dito. Pumunta ka sa emergency room. Alam nga naman, mag-clown pa yung mga nurses sa'yo para gamutin ka? Hindi. Dito ka. Magubad ka. Punitin ang damit niyan. Diba? Brothers and sisters, you know, when you come to church, it's between life and death. Amen. So, ito mga kapatid, no? If you are really sure, kung gusto mo mga kapatid, makatiyak ka that you really belong to the body of Christ, you should understand, hindi lahat ng tao sa mundo anak ng Diyos. Matthew 13, may anak ang Diablo, may anak ang Diyos. Kumbaga, pero hindi ko alam kung sino sila. Pero kung kayo ay nandito, lamang na anak kayo ng Diyos. Ibig sabihin, kung nandito kayo, seryosohin nyo na. Okay, at huwag nyo lang tingnan ng ibang tao. Sarili mo lang tingnan mo. Okay? Okay, 1 Corinthians 12:4-6. Paano nag-ooperate? So, if the body is just one, there's only one body, there's only one Lord, one God, one Spirit. So therefore, hindi pwede na yung pagkilos ng Espiritu sa akin, iba ang pagkilos ng Espiritu sa iyo at sa bawat isa. No. Amen. Isa lang siya. Amen. Kaya, hindi mo pwede say, Pastor, sa tingin ko, iba ang leading mo sa akin dapat ikaw ang pastor. Ibig sabihin, kung nais ng Diyos, ituro ko yan na nagka-come up sa mind mo na a certain doctrine. Kung ako ang pastor dito, hintayin mo. Kung yan ay kailangan ng church, one day, marireveal sa akin yan. Hindi pwedeng sa'yo na marireveal. Because, you know, di ba, it is like a precious ointment, di ba? Nagaling sa head that will flow sa bird, even Aaron's bird. Amen. Ganun po, hindi po siya, hindi umaatras, kundi galing sa ulo pababa. The head of the man is Christ, and the head of Christ is the church. Amen. Otherwise, mga kapatid, you are being enticed by spirit, enticing spirit yun. Tandaan nyo yan. Amen. Now, there are diversities of gifts. Papunta na tayo dito. Wala pong isa dito na walang gifts. Lahat tayo meron. Okay? As long as you are part of the body. Tiyakin mo muna para mo malaman kung ano ang gagawin mo sa church. Ang una mo muna gawin, magsisi ka, pabautismo ka, tapos magkaroon ka ng Holy Ghost. Pag may Holy Ghost ka na, sigurado malalaman mo na kung anong gagawin mo. Okay. Wala naman mga kapatid, no, nung ipinanganak ka, di ba ang ginawa lang sa'yo ng doktor, i-screen ka lang, healthy baby ito. Wala namang, pag umigad na itong 3 years old, mag-seminar tayo. Seminar para sa kamay, kung anong function mo. Seminar sa paa, kung anong gagawin mo. Seminar sa mata, kung anong ikot mo. Hindi ba? Isa lang ang kausap mo. Di ba? Isa ka lang. Nagpa-function sila ayon sa kailangan. Wala namang siniseminar yan Seminar tayo sa operation of gifts. Di ba? Sino dito? Lahat ng gusto na, i-seminar natin. Paano mag-function na ganito? Paano maging preacher? Mag-Bible school ka? No! Amen. Now, there are diversities of gifts, but the same Spirit. Amen. And there are differences of administration, iba-ibang pamamalakad, but the same Lord, isang Panginoon. And there are diversities of operation, but it is the same God which worketh all in all. Now you realize kung bakit hindi ako nag-assign dito sa church. I can do that, mga kapatid. Pwede ko itong palakarin na katulad ng negosyo. Pwede ko itong palakarin katulad ng corporate, katulad ng military. Bakit wala ditong ikaw toka. Volunteer dito. If you are part of the body, kung may Holy Ghost ka, then find your place. Amen. Pag mag-operate tayo, you are led. Pag walang nalilid, di kami ang gagawa. Halimbawa, di ba? May isang bakante na
kailangan gawin dito sa church. Eh, walang nalilid eh. Eh, di sino gagawa? Ako gagawa. Oh. Pero kung bahagi ka ng church, automatic mga kapatid, you have something to do. And if this is the church of the living God, and the Spirit of God is within every one of us, napaka pangit naman. Kumilos ka naman! Kamay, gumalaw ka naman! Hindi ganun. Amen. If you are a normal being, maliban na ikaw ay may naging problema katulad ng, di ba, na may mga problema sa cardio o pero sa normal na tao mga kapatid, every part of the body ay gumagalaw siya mga kapatid. Para sa ikabubuti ng katawan. Hindi para sa ikabubuti ng sarili niya. Di ba? Nakita niyo? Okay. Diversities of gifts, one Spirit, diversities of operation, but one Lord. Okay? One God, isang Diyos mga kapatid. Binigyan ko talaga yan ng star kasi sa verse 6, sino ang kumikilos? Let's say mga kapatid, no, I preach. Sino ang nagpipreach? Hindi ako. Ang Panginoong Diyos. Sino ang nagluluto? Sino ang naglilinis? Kayo ba naglilinis? Si Lord. Amen. Sino ang nagdi-desire na mag-contribute dito? Sino mga kapatid ang nagsabi sa inyo magbigay kayong tithes and offering? Hindi ba ang Panginoong Diyos? Who inspired you mga kapatid to support the church? Hindi ba ang Diyos? Sino ang gumagawa sa lahat? Ang Diyos ang gumagawa sa lahat. Kung may Diyos ka. Pero, pag wala kay Diyos, ako na naman. Ako na lang parati dito. Ay, hindi ang Diyos. Wala kang Diyos sa loob mo. It is God who worketh all in all. Amen. How does it work? Ephesians 4. Okay. Sa Ephesians 4, mga kapatid, ito ang sabi ni Apostle Paul. Gagamit ako ng, yung isang word dito, I need to define. Okay, Ephesians 4:1. I'm speaking to everyone. Kung wala pa kayong Holy Ghost, wag naman kayo malungkot. But rather, this will be an encouragement sa inyo. Amen. Kumbaga, you are free to contribute, you are free to do anything, mga kapatid. And God will respect that, God will give you, your desire. Ephesians 4:1. Ang sabi dito, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. Okay? Sabi niya, lumakad kayo sa Tagalog. Gusto ko basahin sa Tagalog, Brother Anthony. Kahit yung verse 1 lang. Ephesians chapter 4 verse 1. 4:1. Wala siyang New Testament, sorry. Wala siyang New Testament. Baka mapindot mo yung barok eh. Meron pa to. Meron ba? 1, verse 1. Okay. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus, parang kulang siya. Ang sabi po dito mga kapatid, no? Basahin ko sa Tagalog na mas malapit na version sa King James. Yun po, no? Can you imagine mga kapatid, kung walang preacher, di basa ka lang ng basa, di ba? Marami kang bagay na makakaligtaan. Kasi wala eh. Wala tayong magagawa. Yan ang kalakaran eh. So, I would like to read it in Tagalog. Ephesians 4:1. Ngunit sinasabi ko na samantalang Ephesians. Ito na po pastor. Ito, mas maganda to, Brother Anthony. Namamanik nga ako sa inyo, ako'y bilanggo ng Panginoon, sa Panginoon, na kayo magsilakad na nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Okay, sa English mga kapatid, no? Ang sabi sa English is vocation. Ang sabi dito, Ephesians 4:1,
nasa na ito? Vocation, balik tayo sa English, Brother Anthony. Vocation, wherewith you are called. Okay. When you are talking about what you can do sa body of Christ, pag nag-decide ka, ano ang may contribute ko sa body of Christ? Ibig sabihin, mga kapatid, kumikilos na ang Holy Ghost sa'yo. Ibig sabihin, ikaw ngayon, na-born again ka na, na-born again ka na sa Espiritu, na-baptize ka na sa Espiritu, bahagi ka na ng katawan. Dapat kumilos ka na. Magdi-decide ka, Lord, what can I do? Hindi ba, sinanctify ka to be of service? Ang word na ginamit dyan ay vocation. Sabi ni Pablo, maging tapat kayo sa pagkatawag sa calling o sa vocation na kung saan kayo tinawag. Ang meaning ng vocation is a strong feeling of suitability for a particular career or occupation. Ang definition na ito ay ginamit sa normal na vocation, di ba? Profession. Pero ganun pa man, Brother Eric, kung ikaw ay cook, be the best cook. Dapat passionate ka, di ba? Dapat with a strong passion sa gagawin mo. Ito vocation eh. Sa body of God ito eh. Di ba? Na ang Diyos mismo. Amen. Paglilingkuran mo. So, I can say a strong feeling of suitability for a particular career or occupation requiring great dedication. Yan ang vocation dyan ng Ephesians 4:1. Okay? Na, katulad nito, sabi doon, example, not all of us have a vocation to be nurses or doctor. Kasi ang pagiging nurse, doctor, pagiging pastor, vocation kasi yan eh. Yung profession, pwede ka magpalit-palit eh. Ano profession mo ngayon? Pero yung vocation is yung talagang with passion eh. Sa body of Christ, hindi profession. Vocation. Kailangan i-fit mo ang sarili mo, tapos passionate ka. Nakita niyo? Ganyan. Masasabi mo na Holy Ghost ang kumikilos. Even in the old times, mga kapatid, wala silang alam, pero pupuspusin sila ng Espiritu at magiging skilled sila by the wisdom of the Lord. Ganon din ngayon. Kaya pag sinabi mo, gusto ko sana pastor maging kabagay ng church na ganito, kaya lang wala akong alam, i-desire mo, ipag-pray mo. Kung gagamitin ka ng Diyos sa ganyan, and then wisdom will just come. Okay. So ngayon, how does it work now? Ephesians 4:1, verse 2. Sa verse 2, ang sabi dito, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another. Ibig sabihin, pagtisan mo about this, ano? 3. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace, self-explanatory. There is one body and one Spirit, as you are called in one hope of calling. Isa lang pagkatawag sa atin lahat. Di ba? One Lord, one faith, one baptism. Verse 6, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Bumalik ulit tayo doon sa binasa natin kanina. Siya ay sumasa lahat. Okay? Verse 7 hanggang 16 tayo. Tuloy-tuloy kang basahin. But unto every one of us is given grace according to the measure of faith of Christ. Kumbaga, may mga atado ba? Biyaya sa iyo, measure of faith, measure of grace for everyone. Wherefore said, when He ascended up on high, He led captivity captive and gave gifts unto man. Ano ang unang gift na binigay? And now that He ascended, what is He that also descended into the lower parts of the earth? Verse 10, He that as descended is that also same that ascended up far above all heavens, that He might fill all things. Verse 11, and He gave some apostles, prophets, evangelists, teachers, and pastors. For syempre, ako dito eh. Di ba? Pero, yan ang una mga kapatid. Ibig sabihin, yan ang pinaka next in line. Sa messenger, ito kaagad. So, ngayon, verse 13. Ang sabi dito, anong purpose? Till we all come into the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Sino ang gagamitin ni Lord para tayo ay umabot dito? Hindi pa fivefold ministry. Ibig sabihin, you cannot have this stage kung wala ka sa ilalim ng fivefold. You should understand that, brothers and sisters. Okay. 14, that we henceforth no more children
Tossed to and fro, carried about with every wind of doctrine, but is led to man and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Para hindi ka na nadadala ng iba't ibang doktrina. Verse 15, speaking the truth in love may grow into him in all things which is the head, even Christ. Last verse, 16. From whom the whole body fitly joined together and compacted, that which every joint supply according to the effectual working the measure of every man. Nakita nyo? Lahat ay nagsusupply sa bawat isa. Fitly joined together, ha? Ibig sabihin mga kapatid, okay lang? Eksakto. When you belong to a church, mga kapatid, no? Maaaring mag-struggle ka kung bago kang baptized because sometimes ang church meron siyang social culture eh. Di ba? Halimbawa, may church na parang iba rin ang kultura nila. May church na ito rin ang kultura. Pag pumunta ka sa Amerika, ang church doon masyadong formal eh. Talagang, minsan, hindi ka masyado makakilos eh. Kasi iba-ibang kultura ba? Bawat bansa iba-ibang kultura. Ayan, I can understand that mga kapatid. Sa initial entrance mo to church, pag bago kang baptize sa tubig, medyo mag-adjust ka pa. Pero once na nabaptize ka ng Holy Ghost, and everyone in the church have the Holy Ghost, sabi ni Brother Branham, sabi niya, magpipit na ang bawat isa niyan. Sabi niya, yung nakapangtrabahong damit ay pwede siyang yumakap sa naka-Amerikana. Why? Because every joint is fitly. Kaya, para sa akin mga kapatid, if you're looking for a church, tapos nag-struggle ka, bakit hindi ako mag-fit in sa church na ito? Ang gawin mo, Lord, bautisman mo ako ng Holy Ghost. Pag nabautisman ka ng Holy Ghost at tiyak kang may Holy Ghost ka, hindi ka pa rin mag-fit. Dalawa lang yun, walang Holy Ghost yung church. Ikaw lang meron. Maghanap ka ng church na may Holy Ghost. Pero imposible naman yun mga kapatid. Why? Because the body will always accept ang part niya. Okay. For the sake, mga kapatid, ng illustration, na-discover ng tao na pwede pala na pag ang kidney mo ay nag-fail, ay lagyan ka ng kidney ng iba. Kasi pareho kayong tao eh. Sinubukan na nila yung puso ng baboy ilagay sa tao. Ilang buwan lang, patay eh. Diba? Pero kung lahat tao, pare-parehong tao, pwede tayo magpalit. Ngayon, may tinatawag dyan na test. Iti-test muna. Kung magkapareho tayo ng, hindi ko alam, anong termino nun, Sister Daisy? Yung may term yun eh, compatibility. Kung compatible yung kidney mo sa kidney ko. Otherwise, kung hindi ka pwede mag-donate sa akin. Pero kahit na compatible siya, pag ikinabit yun sa aking pinagtanggalan ng kidney o nawala na yung kidney ko, ang katawan ko magre-reject pa rin doon. Ibig sabihin ng aking immune system ay magsasabi sa aking sistema, may foreigner, may foreign body. Babasahin nyo ng immune system ko na foreign body yun, i-reject yun. Ngayon, ang gagawin ng doktor mga kapatid, paiinumin ako ng cortisol. Yung stress, stress hormones yun eh. Para ang gagawin nun, isa-shut off niya ang immune system ko para hindi mag-reject doon sa kidney pinatong. Kaya yung mga bagong transplant, nakamas yan kasi madali sila mahawa kasi naka-off ang kanilang immune system. Kasi i-reject yun eh. Pero, lifetime na silang iinom nun. Hanggang masanay na siya, but still they need to take anti-rejection pills. Pero at least ma-extend yung buhay niya. Oh. Ngayon mga kapatid, in the body of Christ, maaaring ako ay kidney, ikaw ay puso, ikaw ay dugo, ikaw ay kamay. Mga kapatid, if you really belong to the body of Christ, you will never be rejected. Amen. Amen. Sabi ni Jesus, anyone that come unto me, I will no wise cast out. Amen. Hindi ko itataboy ang lalapit sa akin, at ang makakalapit lang sa akin yung ilapit ng Ama. Amen. Pero kung inilapit ka lang ng tao, eh talagang hindi ka magpipit. Dahil tagal ko na dito sa church dito, pinagtitiisan ko lang talaga ang mga tao dito. Anong pills ang iniinom mo? Paano ka nakapag-tiis dito? Mga kapatid, I can understand a human being that wants to extend for the next 10 years of his life. Kasi, di ba, ayaw niya mag-dialysis, at least magpa-kidney transplant ka. Pagtiisan mo, kung may pera ka, magagawa mo yun eh.
Sa body of Christ is very easy, brothers and sisters. Be baptized with the Holy Ghost. If I have the Holy Ghost, you have the Holy Ghost. Then we can fitly join together. Amen. Hallelujah. Kung isa ang Holy Ghost natin, ibig sabihin isang buhay natin. Amen. Ikaw na lang ang nagsasabi sa'yo na parang kang hindi pinapansin. Bakit? Di ba? Hindi naman kailangan natin pansinin. Ang importante, nakikita mo ba ang likod mo maliban magsalamin ka? Hindi mo siya nakikita. O, alin yung parati mong pinapakita? Di ba mukha mo? Total, natatakpan naman kayo eh. Bahala na kayo dyan. O. Lahat, every cell of the body has intelligence and life, mga kapatid. Pero hindi sila nagko-complain. Okay? So the point is, brothers and sisters, no? So, yan po ang punto. Fitly joined together. So, if this local church has the Holy Ghost, at nakikita mo, mga kapatid, na ikaw ay walang Holy Ghost, then pray to God. Then one day, you can understand why. Bakit pa yung mga tao ito excited? Diba? Nagluluksuan na, nag-awit na, masaya-masaya na. Ikaw hindi ka pa rin masaya. Tingnan nga mga kapatid, no? Sometimes, in my experience in life, no? Attend ako ng mga camp meeting, ministers meeting, or sometimes, just a gathering mga kapatid. Tapos, sometimes people add on na mga, kung ano-ano mga programa na minsan hindi ko makita sa Biblia. I'm not happy. Gusto, parang, hindi mo ba hindi, but you know, I can talk for hours. Basta mag-usap tayo tungkol sa Panginoon, I can do that. Pero haluan mo na ng mga bagay dito sa mundo, tapos ihalo mo sa church activity, you know, hindi po yan, the body, example lang mga kapatid, di ba, ang katawan ng tao, we are not used mga kapatid sa non-organic food o non-organic things, di ba, kaya tingnan mo ang tao, pag bagay na hindi siya, magre-react ka kaagad. Pero, pag nasanay ka, and then the senses will dull. Magdadal ang senses mo hanggang sa the subconscious mind will be programmed sa mga bagay na akala mo masaya ka, pero sa totoo hindi lang. Sabi ni Brother Branham, tingnan mo, magsayawan sila, rock and roll sa church. Pagkatapos ng awitan, tigil na lahat, tahimik na lahat. Pag-uwian na, wala nang paggalakan. Why? Because that's man-made. But look at the Holy Ghost. When the Spirit of God fill a person, mga kapatid, kahit umuwi na yan, kahit natulog na yan, nagising na yan, masaya pa yan. Okay? So, I hope naunawaan nyo itong Ephesians 4, no? Okay. 1 Corinthians 3:6. For you to understand, no, itong bagay na ito, na hindi tayo nangangapa sa ating posisyon. 1 Corinthians chapter 3, verse 6. Let's read. 1 Corinthians. 1 Corinthians 3, 6 to 15. Mahaba yung scripture. 9 scripture to. Wala. Naka 2 Corinthians po basta. 3? Chapter 3? 1 Corinthians? Wala Or po eh. co-laborers? 2 Corinthians ba yan? Corinthians. Corinthians. 1 Corinthians chapter 3. Wala. Sigurado may 1 Corinthians chapter 3. Tingnan ako. Sigurado meron yan, Brother Anthony. Corinthians. Corinthians. 1 Corinthians. Baka nasa message ka. Sa Bible. Ayan, Corinthians. Okay na po. Okay. 1 Corinthians chapter 3. Verse 1. Ay hindi, tama, verse 6 na pala, sorry. Sabi ni Paul, ako ang nagtanim, si Apollo ang nagdilig, ang Diyos ang nagbibigay ng tubo. May sikat ba dito? Wala! Minsan nga, mas sikat pa yung salesman eh. Hindi nga na-acknowledge yung farmer. Hindi na-acknowledge yung nagtanim, hindi na-acknowledge yung nagpatubo. Mas sikat pa yung nagbenta eh. That can be in this worldly business. But in the house of God, maaring ako ginamit ni Lord sa inyo, ang isa ay nagdilig sa inyo, pero ang Diyos ang nagpapatubo. Amen. Yan ang tandaan nyo.
kung nag-grow ka, don't tell me. Alam mo, pastor, nag-grow ako dyan sa church nyo. Pastor, nag-grow ako sa sayo. Mali ka na kaagad. Hindi ka nag-grow sa akin. Ang nagpatubo sa iyo ay ang Diyos. Kasi kung serpent seed ka, kahit nandito ka, amen ka ng amen, tutubo ka din. Pero magiging malaking serpent ka lang. Serpent. You know, the rain falls to the just and the unjust. Sabi ng Biblia, pag umulan, didilig sa wheat, didilig sa tares, lahat sila tutubo. Sino nagpatubo sa kanila? Hindi ba ulan? Oh, di lumaki yung trigo sa ulan? The same rain. Lumaki yung tinik sa ulan? I can assure you, brothers and sisters, in this church, you will grow. God will make you grow. Pero dapat with ka. Kasi kung serpent seed ka, mag-grow ka din dito. Pag tumagal ka pa dito, haba na ang sungay mo. Pero kung wheat ka, automatic bubunga ka rin dito. Amen. See? Oh. Yeah, that's true, brother. Biblical yon. You can read that in Hebrews 6, no? Okay. Wala pong sikat dito, si Jesus lang. Okay? Do not patronize any man. You just respect the man. You know, respect the office. Sabi nga ni Brother Branham, you respect, if you cannot respect the person, you just respect the office. Okay. Verse 7. So, then, neither is he that planted nor anything, neither he that watered it. Diba? Wala sila. Hindi significant yun. But God that giveth the increase. It's always God. Sabi ni Jesus, you know, there's only one God. It's God. Example, good example si Jesus, diba? Verse 8. Now, he that planted and he that watered are one. Yung nagtanim, saka yung nagdilig, isa lang sila. Bakit? Kamay nagtanim, kaliwang kamay nagdilig. Isa lang sila eh. Kasi isang body lang tayo eh. And every man shall receive his own reward according to his own labor. Hindi ang Diyos maramot. Kahit na nasa lupa pa tayo, naghintay tayo ng rapture, kung maglilingkod ka sa Diyos, ng bukal ng puso mo, at gawin mo ito sa leadership of the Holy Ghost, and then God will reward you. I have my own reward. Alam niyo kung anong inheritance ko? My inheritance as a Levite is your tithes. Amen. And your inheritance for giving tithes is opening the windows of heaven. Mas marami nga sa inyo. Kung gagawin nyo lang ng tama, mas marami sa inyo kasi bubuksan, di ba? Oh. You know, if you will do the right thing, you can be a millionaire if it's the will of the Lord. Amen. Nakita natin, di ba, mga kapatiran na from simple person to become a millionaire. Sabi ni Paul, ako'y wala, but I have made, I am nothing, but I am poor, yet I made many rich. I have nothing, yet I possess all things. Sa preaching ni Brother Branham, ginamit yan sa possessing all things. Oh. I hope you understand what I mean, no? So, tuloy natin. May reward kayo. Huwag kayong mapagod. May reward kayo sa pagsunod. May reward nga kayo sa pagsunod nyo sa amo nyo eh. Diba? Nagtatrabaho ka, masunurin ka sa boss mo, sa superintendent mo, masunod ka sa amo. Diba may reward ka? Masunurin ka sa Diyos, wala kang reward. You know, for we are laborers together with God. Can you imagine? Laborers with God. Kasama natin siya. Co-laborer siya. You are God's husbandry and God's building. Okay, verse 10. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation and another build it thereon. But let every man take heed how he build it thereupon. Verse 11, for other foundation can no man lay that is laid, Jesus Christ. Okay? Verse 12, pag ang ginawa mong pundasyon ay gold, silver, precious stones, wood, allegory lang to mga kapatid. Example lang, no? Sabi dito, lahat ng gagawin mo ay mahahayag. Darating ang araw, idideklara ito. Ito ay ihayag ng apoy. At kung manatili siya, di ba?
Ang sabi dito, no? Pag nanatili siya, mga kapatid, no? Pag nanatili siya, kasi yung apoy ay, yan ang magtitest kung genuine ba ang paglilingkod mo. Kaya sabi, nasipag talaga ng brother nito, ng sister nito. Talaga, tingnan natin kung genuine. Pag sinubok sa apoy, fire is trials, mga kapatid. You will be tested. Amen. If any man's work abide, which he has built, then he shall receive a reward. Mananatili yan, may reward siya. Kung manatili yung paglilingkod mo, genuine. Pero pag hindi manatili, verse 15, pag nasunog siya, yan, na-burn out ba? Ano kaya kung ma-burn out ng pastor? Alas, just na wala pa si pastor. Nasunog eh. Hindi ako yun ha. Ibang pastor. Diba? Pwede ba umabsent si pastor? Buti nga kayo pwede umabsent eh. Kami hindi pwede. Diba? He shall suffer loss. Parang wala lang. But he himself shall be saved, yet so as by fire. So it is possible, brothers and sisters, na ang isang Kristiyano pala, baptized with the Holy Ghost, pwede pala siyang maglingkod, pero half-hearted lang. O, kumbaga, hindi siya naging co-laborer. Inisip niya na parang siya lang naglilingkod. O kaya may iba siyang intensyon sa kanyang paglilingkod. Pag sinubok yan, sunog yan. Ligtas siya kasi anak siya ng Diyos eh. Kaya lang wala siyang reward. Okay? You know, why should you, isang tabi nga natin ang reward. Yung save ka lang, reward na yun eh. Pero mga kapatid, no? Diba? If you are called for a vocation, then do it with passion. Diba? Tinawag. Can you imagine kung nandito ko? Mga kapatid, ang ating teksto ay Genesis chapter 1. After 15 minutes, nakibigay na kayo, uwian na tayo. Siguro, yung mga walang Holy Ghost, masaya. Kasi tapos na yung, alam mo, pumunta ka ng Katoliko. Kahit piso lang, tanggap na dun. Kasi, hulog ka lang dun eh. Sumawsaw ka ng tubig, magganong ka. Pag hindi ka maka-church, tumapat ka lang sa simbahan, gumanong ka, parang okay ka na din. Alam mo, sa panahon ngayon mga kapatid, pag mag-preach ka maiksi, mas malaki ang kita mo. Pag mag-preach ka ng konti ang scripture, magpatawa ka, mas marami kang membro, pati mayayaman. Pag walang laman masyado ang pinipreach mo, mas mayaman ka. Mag-preach ka ng 2 oras. Higpitan mo pa, damin mo na scripture at talagang bigayin mo yung scripture. Konti lang membro mo. Magturo ka pa ng totoong Diyos, mag-alisin pa sila. Oh. Kanya ba yun? Look at the mega church. Pumasok nga kayo doon. Ang entablado nila sa concert, walang pagkakaiba. Ang pastor mag-preach 30 minutes. Isang verse lang, paikutin niya na ang isang verse. Parang tsaba. Isang verse, isang sa tubig hanggang wala na. Okay, tapos uwian na. Oh. Milyon, mga kapatid. See? I hope yan po ay hindi makarating sa mensahe, sa message church, no? You know, you do your calling with passion. Amen. Diba? Ay, preaching na pala. Awag ka na. Pero buong Lunes hanggang Biyernes, walang ginawa, mga kapatid. You know the work of the pastor or the ministers, the apostle. Kaya nga si Lord nagtawag ng 7 diakono para marilip na sila, Brother Anthony, sa pagpapakain. Marilip na sila sa mga natural na pangangailangan ng church kasi commonwealth sila dati. Alam niyo ang trabaho ng apostol? Magbasa ng scripture, saka mag-pray. Ngayon, pag Lunes, praise God, day off. Day off ang pastor. Kung saan na pumunta, ay, gawain na pala. Saka lang magkumahog. You know, Brother Branham said, he wakes up 3 o'clock to talk with the Lord, demons are shut off. Magbasa na yung scripture, mga kapatid. Anong nangyari ngayon? Kaya nga sabi ko nga, pag nag-brown out wala nang hindi na makapa yung scripture
You know, the scripture should be in the mind and in the heart. Amen. Kahit naman sa normal, kailangan ito ng repetitions. Read, meditate day and night. Mga kapatid, hindi lang yun. Ay, hindi ba? Kung gawin mo yan, mga kapatid, hindi lang sa pastor yan, kahit dito sa church. Song leader ka, pianist ka, cook ka. Example lang, Sister Daisy. Halimbawa, si Sister Daisy ang magluluto. Pag alis ka sa bahay, ang dala niya pera. Dadalang, anong lutuin ko? Ngayon niya lang isipin? Sigurado may makalimutan kang, Ricardo? Hindi ba nagpe-pray ka? Lord, ano pang lulutuin ko, Panginoon? Diba? That will fit in dito sa church. Diba? And then, mag-iisip ka, diba? Kung ano ang lulutuin mo. Kasi, paglilingkod mo sa Panginoon. Same is true with us. Ganon din sa amin. We pray. Can you imagine mga kapatid, magpipreach ako ditong 2 oras? Kumbaga, for the glory of God, I put in hours every day. At least 3 hours. List pa yun Just to read my scripture, the message, mag-memorize. Magpipreach ka lang ng 1-2 oras. Kaya huwag niyo akong pigilan mag-preach dito. Nakita niyo? And you can feel it within yourself. Kung binubula lang kayo. Pwede akong bumili ng preacher's manual na pinamimigay ng mga ministro. Linggo na ngayon. Ano kaya ngayon? Ano ang misa ngayon? Ano ito? Katoliko? Yung printed sa St. Peter's Basilica, yun yung ipipreach ko. Di ba? I-email lang. Ito ang sermon natin Simula tayo sa example. You can feel that. Malalasahan nyo yan, sigurado mga kapatid. You can feel that within your spirit. See? So, yan po mga kapatid, no? So, that's what I'm trying to say, brothers and sisters. That's the real church. Amen. Hallelujah. Wala pong patay na baraha dito. Wala nang spare tire dito Amen. Lahat po ito ay kumikilos. Parang relo. Lahat ay gumagalaw. Okay. So, yun nga, yung huli nga, until kapag hindi na reward ang service mo, and then you check your dedication. Once na nag-dedicate ka na, and then God will reward you. Sometimes, minsan napapansin na, ang tagal kong naglilingkod sa Panginoon, ang dami ko nang nagawa sa Panginoon, pero bakit hindi ko ma-feel, no, that I'm being rewarded? Siguro hindi gawa sa ginto, yung gawa. Siguro gawa sa kahoy, kaya ang dali masunog. But when you change it, you change the material of your service. Diba? Huwag kang magbigay galing sa bulsa, kundi magbigay ka galing sa puso. Huwag kang tumulong galing sa sarili mong lakas, tumulong ka from the heart. Amen. Okay, motive. Sabi ni Brother Branham, just to do what God tells you to do. Kung ano sinabi ng Diyos, Brother Anthony, can we read this please? Just do what God tells you to do, no matter if it seems wrong or right. Kumaga, Brother Branham is speaking to them that have the Holy Ghost. Madali na lang ang paglilingkod pag ikaw ay, mga kapatid, kung giniginaw kayo, okay lang ba? Giniginaw, sister? Giniginaw ka, sister? Itataas ko na lang. Okay, let's read this. Basahin ko. Just do what God tells you to do, Jehovah Jireh na preaching, no matter if it seems wrong or right. If God's leading you, you keep going on. Yeah. Kaya ako, mga kapatid, in my practice in life, sa akin pong ministry, pag may nagsabi sa akin na brother, ito ang leading ng Panginoon. Pag leading mo yan, then go. I will not hamper your desire kung leading mo yan. Sino ako? Hindi ako Diyos na pipigil sa iyo. Kung ang Diyos nag-lead sa iyo, I will never interfere. Basta tiyakin mo lang na led ka by the Holy Ghost. Okay? And if you just watch our ministry like that, and just do what God tells you to do, no matter if it seems, kumbaga, mukha lang.
it seems wrong or right. If God's leading you, just keep going on. See? The first thing to think, is it the will of God? Anong way na is it the will of God? Nasa Word of God. And then your motive, tapos yung objective mo. Anong motive mo? Anong objective mo? If your objective is right, and your motive is right, then say to this mountain, di ba? Be moved and be cast into the sea. Brothers and sisters, ganun po. Di ba? Okay. Leadership in the church, Hebrews 13, verse 17 to 8. I will read this scripture for you to understand the way God operates. Kasi, although, meron tayong tinatawag na inner leader, inner guide, which is the Holy Ghost Himself. Pero, ang Panginoong Diyos ay meron siyang tinatawag na order of authority. Kaya nga, may pastor. Ang tawag ng pastor is overseer. Sino ang tumawag sa mga pastor? Pastor din ba? Hindi. Holy Ghost. Before we open Hebrews 13:17, Acts 20:28, Brother Anthony. Okay. Ang tawag dyan ay overseer. Kumbaga, hindi kami ang Holy Ghost na mga pastor, kundi kami ang tumitingin lang kung paano nyo ginagawa ang pagkilos ng Holy Ghost sa inyo. Okay. Ang sabi dito sa Acts 20:28, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseer. Sino ang gumawa sa amin ng tagapangulo? Ang Holy Ghost. To feed the church of God, pakanin kayo na kanyang tinubos ng kanyang dugo. Okay? Hebrews 13:17. Sabi sa dito, it speaks of overseer. Ang relationship ng overseer sa mga kapatiran, obey them that have the rule over you, and submit yourself for they watch for your souls. Okay? That they must give account. Sino ang mag-account sa kaluluwa nyo? Kami. Sino ang nagbabantay? Kami. Sino ang nagpapakain? Kami, mga kapatid. Sino ang nagpapatubo? Ang Diyos. Okay, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Verse 18, pray for us, for we trust you have good conscience in all things, willing to live honestly. So, yan po ang instruction ni Paul in relation sa mga overseer. Okay, ang sabi po dito ni Brother Branham, if you can't respect the man, respect the office he holds in God. Kung mababasa niyo mga kapatid sa 1 2 Samuel, si David, ilang beses niya na kaya na nang patayin si Saul kasi under threat siya ni Saul eh. Pero hindi niya ito pinatay. Sabi niya, huwag pa intulog na aking saktan ang pinahiran ng Diyos. So, what I mean mga kapatid, no? In his preaching respect, ito ang sabi ni Brother Branham, if you can respect the man, respect the office. He holds in God, that's exactly right. Respect him. If a minister comes up, your pastor, always respect him. I've heard congregation talk about their pastor. May mga congregation, sabi ni Brother Branham, alam mo si pastor, blah blah blah. Run him down. Sinagasaan siya. Ridicule him. Can you imagine, membro mo, pinagtatawanan ka? Tapos kinalingguan, makikinig sila sa preaching mo? Ano ka, naglalaro ka? Di ba? I don't say this church, sabi ni Brother Branham. Hindi ko rin sinasabi itong church na ito, no? Pero alam ni Brother Branham na may church na ganun. I have seen, you got to love your pastor, you got to know that he's a human being, but yet God has made him his pastor. Kaya yung binasa ko yung Acts 20:28, kasi hindi ako ang naglagay sa akin ang Panginoong Diyos. The Holy Ghost has made him overseer. Ito mismo yung Acts 20:28. Then you got to respect him in that manner. Ang sabi dito, nasaan tayo? And no matter what the pastor's done, if you respect him in your heart as God's servant, God will respect you for doing that. Ito yung quote ng scripture, he that receiveth him that sent me. Okay? So, ang example nga natin dyan si David, nasabi ko na kanina. Okay, last part ng ating pong sermon. Okay, maganda pala to. Talagang ano
Sa time ba, mga kapatid, no? Ubusin ko na lang kasi ito na lang ang natitira. So, I hope you can bear with me for another 5 minutes. Okay, believer's duty. Every man ought to have a church home. Okay, dito na ngayon. Kanina na-mention ko, people are coming here in the church. Sabi niya, hindi na umatin uli yung brother Sa ibang church na lang umatin. Kasi parang hindi pa siya na-enlist dito. Makita mo sa isang church, makita mo sa isang church, makita mo sa isang church. You know, brothers and sisters, this is a direct instruction. Every man ought to have a church home. Kailangan may home church ang bawat tao, anak ng Diyos. Okay? You ought to have a place, not just to float about from pillar to post. Okay? But have somewhere that you go to church and you call it your church. Dapat masabi mo man lang na ito ay church, ito ang church ko. Meron ka bang address? Okay? Ang sabi dito, somewhere you pay your tithes. Ang sabi dito, somewhere you help support. Nandito na yan, Okay. Sa lugar na masasabi mong home church mo, you pay your tithes, somewhere that you help support the cause. Kasi ito yung question last time Bagamat mga kapatid, in our unusual setup, may mga kapatiran that nasa abroad, they also send their tithes, they also attend the local member talaga sila, nag-abroad nga lang sila. So, understandable yon. But as long as they are connected sa ating pong mga normal na ginagawa dito, so ito po, may church ka dapat. Okay? Ang sabi dito, you pay your tithes, somewhere you help, support the cause. Ano ang cause? Di ba? Preach the gospel. Going into all the world. Kabahagi ka. Di ba? Ibig sabihin, kasama ka. If you cannot go, you just send someone to go. Okay. Ang sabi dito, take your choice, but then don't never disfellowship the other man because he don't belong to your group. Kumbaga, yun ay okay, another quote. Nakuha niyo, no? You should have a home church where you can say, this is my church. Where I can give my tithes, I can give my offering, and then, ano ang ginagawa ng ministry? Magsusupport ako doon. O, di ba? Bahagi ka ng katawan at nagko-contribute ka, di ba? Okay. Next quote. They ought to support the church with everything they got. With their tithes, with their offering, with anything that they are called on to do. Be willing. Ito pa ang key na to, no? Post of duty, they ought to support the church with everything they got in, with their tithes, with their offering, with anything they called on to do. Kung ano ang pagkatawag sa iyo, i-support mo yan. Ang sabi ko, be willing and happy. If your pastor asks you to do something in your church, kasi overseer kami. Maganda nga dito, hindi ako nag-a-assign Di ba? I just wait for you to volunteer kasi napaka-small ang ating operation. Pero kung may needs na ako ay mag-utos sa inyo, as the Lord leads me to do, then you apply this. If the pastor asks you to do something in your church, you should do it. That's good. But don't let that just be the only thing. Get inoculated first. Kailangan baptize ka muna ng Holy Ghost. That's what I'm trying to tell you. Kanina pa, bago ka gumawa ng anumang bagay, baptize ka muna ng Holy Ghost. Para magawa mo ng willingly and magawa mo ito happily, mga kapatid. So, ituloy natin. Get the Holy Ghost first, then the rest of it comes on all right. Then you get into whatever you wish, whatever church of your choice. Ano? Okay, last. And the church are those who come, sa place of deacon ito, last na to. Kasi may isang question last Friday. Sino ba ang member of the church? No? Legitimate member of the church are them who support the church with their presence. Support the church with their presence.
So, it could be presence here. It could be presence online. Kasi tinitingnan ko rin mga kapatid kung sino ang nanonood na regularly, no? So, I encourage everyone sa online, if you belong to, you're member of the church, always watch, inyong i-monitor. Okay, basahin ko na lang, Brother Anthony. In the church are those who come and support the church with their presence, with their tithes and offering. So, tatlong bagay lang mga kapatid. Presensya mo, tithes and offering, and support for the cause. Okay, and that's our duty, no? Ito na po yan, you can just read that. At I would like to quote the scripture sa ating pong closing, 1 Corinthians 15:50. 15:58 or 15:50? Amen. Are you happy mga kapatid? Yes! When I say, pag Friday, gagawin ko ito, once a month, magki-question and answer tayo. At least, you prepare questions related to the preaching. For 3 weeks sermon, ihanda nyo, magtanong tayo. Same manner. Si Brother Anthony lang nakakaalam kung sino nagtanong, itatanong niya po sa akin. So, 58, Brother Anthony, please. 1 Corinthians 15:58. Okay. Therefore, my brethren, be steadfast, unmovable, always, abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. Amen. You can only abound in the work of the Lord if you are in the body. So, yan po ang aking desire sa bawat isa po sa atin na kumbaga, let us not be a passive part of the body. We should be an active part of the body. Lahat tayo ay kumikilos. Tandaan niyo mga kapatid, no? Kahit sa normal na nakatawan ng tao, pagising mo, sandali, hindi ko maikilos yung kamay ko. There's something wrong. Kakabahan ka na kaagad eh. Tapos, ay buti na lang, naikilos ko na. So, you always check the body, di ba? Pag, halimbawa, nagkaroon ng accident, huwag ipaintulot ng Panginoon. Ang una mong gagawin eh, kapayin mo sarili. Tapos, nagagalaw-galaw mo pa. Okay ka pa. Brothers and sisters, lahat ay dapat gagalaw tayo. Diba? Pag gumalaw ka, ibig sabihin, part ka. Kasi alam nyo, pag hindi na gumagalaw, tapos hindi na dumadala yung dugo, Sister Daisy, lalo na yung mga diabetic, diba? Tapos nangingitim na yung paa. Ano na ang next procedure, Sister Daisy? Amputation. Mga kapatid, i-ampute na yun kasi makakadama yun eh. Oh. We don't want to be cut off. John 15, I am the vine, you are the branches. The branches. If anyone does not bear fruits, he shall be cut off. Amen. Pero kung siya namumunga, ipuprune pa siya para mamunga siya. Be in the body. Amen. Be baptized into the body, brothers and sisters. Amen. So tayong lahat ay manalangin. Hallelujah. Bago ko ibalik kay Brother Andy, Father God, you know, Lord, we are just grateful, Lord. I remember that song, Be Baptized into the Body. Perhaps we can sing it after I pray. Lord, dalangin ko, Panginoong Diyos, ang munting mensahe ngayong gabi, umaga ay magbigay, Lord, ng inspiration sa amin. Enlightenment, Lord, that we cannot just be a passive part of the body, but an active one, if we have the Holy Ghost. We know, Lord, na this is the path of life. This is the real life, Lord, that we can possess the fullness of joy. Panginoon, nawa, buksan mo ang isip at puso ng bawat isa po sa amin, Lord God, na hanggang sa really, Lord, we can be, Lord, maging aware kami at, Lord, amin pong masabi, Panginoong Diyos, that we are really part of the body of Jesus Christ. Lord, I pray sa mga kapatiran na nag-i-struggle in life, Lord, encourage them, O Lord, fill them, Father God. Sa mga baguhan, Lord God, kayo po ang nangako, and this promise is unto you and to your children, even as many as the Lord thy God shall call. Hallelujah. At para po sa amin na mga naglilingkod sa inyo, Panginoong Diyos, give us wisdom, Lord. Hallelujah. To perform our vocation, our duty, Panginoon Diyos, with passion and with great dedication, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aking dalangin. At I would like to bless my brothers and my sisters, Lord God, from the Word of God. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Let's sing the